Good afternoon mga bok, pakita ko lang yung re-rewiringan natin ngayon. Honda ADB 150. Magpapa-rewiring si sir ng mini driving light, tapos magpapakabit na siya ng loud horn mga bok. Yan, before and after natin mga bok. Yan sa battery mga bok. Sa battery, may positive, inipit lang yung wire sa may battery. Hindi nilagyan ng terminal. Sa negative, walang naka-tap. Sa positive lang, may isa. Tapos yan yung wiring mga bok paglabas sa battery. Yan na. Ito yung wiring nila mga bok. Yan yung pagkaka-wiring sa kanya mga bok. Grabe. Hirap intindihin ng wiring nila mga bok. Medyo magulo talaga. Ayan, before and after natin yan. Yan yung before. So mamaya pakita ko sa inyo yung after mga bok. Ito, dito nilagay yung balas. Dito nag-tap sila ng negative dito. Delikado mag-tap ng negative dyan mga bok kasi gumagalaw yan eh. Yan, oh. Kaya nababanat yung mga wiring nila. Okay, no? Ayun, oh. Dapat hindi ka maglalagay ng wiring mo sa gumagalaw. Mahirap. Pwede ka lang maglagay dyan pero dapat talagang organize. Ayan, banat oh. Banat yung wire. Ayusin natin lahat yan mga bok. Ito yung wiring ng ano niya. Domino switch. Ayan. Ayusin natin lahat yan. Pinakita ko lang yung before mga bok para meron tayong reference pagkatapos. Meron tayong pagkukumparahan. Ayusin natin lahat yan mga bok, okay? Dagdag ko lang mga bok. Meron pala nakatap dito sa mga fuse. Ayan, yung kulay yellow wire na yan. Meron silang inipit dito. Ayan. Sa 2 ampere. Delikado yan mga bok. Ipit-ipit. Tanggalin na rin natin yan mga bok. Para intact yung ano ni sir. Hindi pwedeng ganyan ipit-ipit. Ayusin natin yan. Ito pa mga bok, meron pa silang tinap dito sa may busina. Ayan mga bok. Tanggalin na rin natin yan. May inipit sila sa busina. Ayan dito. Naaganin yung kanina eh. Kasuksok. Tanggalin na rin natin yan. Meanwhile, yan mga bok, ito na yung denso relay natin. Ito na yung connection galing sa battery. Yan mga bok. Yan mga bok, nakahinang tayo mag-wiring dito mga bok. Bali hindi ko napapakita lahat pero bawat connection yan, hihinangin natin yan mga bok. Yan o. Ito yung panghinang natin. Ganyan tayo mag-wiring dito mga bok, nakahinang bawat connection. Yan, baklas din lahat ng kaha mga bok. Meron pa siya mag-wiring nang nandyan yung kaha. Okay? a few inches later. Update mga bok, tapos na natin gawin lahat nung pinapagawa ni sir. Nagpa-CVT cleaning na rin pala si sir. Tapos pagka balik ko ng kaha na ito mga bok, change oil kami. Pakita ko sa inyo yung ano, yung after mga bok. After natin gawin mga bok. Simula tayo sa battery. Ito na yung battery niya mga bok. Yan, meron ng negative terminal mga bok. Meron tayong terminal, black wire ginamit natin para color coding. Tapos nakahinang na yan mga bok. Sa positive, meron na ring terminal na ginamit, hindi na inipit sa battery. Ayun mga bok. May terminal na, automotive terminal yan, tapos nakahinang na rin yan. Paglabas yan mga bok, meron yung dalawang fuse box, MD, H, MD means mini driving, H horn. Para alam natin kung anong wire yun, para sa busina, para sa mini driving light, at para hindi na rin nag-aagawa ng kuryente. Paglabas yan mga bok, ito na yan. Yan, naka-table tayo ng maayos. Tapos ito na yan mga bok. Denso relay gamit natin. Dalawa, isang MD, mini driving, isang H horn. Tapos, ayun yung balas mga bok, nilagay natin sa likod. Tapos, nagpalagay na rin pala si sir ng ano, dual horn. Pinagana pa rin natin yung stock. Stock tsaka PIA horn. Kaya meron tayong halo switch. Pag naka-on, PIA horn. Pag naka-off, stock horn. Yan yung pagkaka-wiring natin mga bok. Napakalayo na dun sa wiring ng motor ni sir kanina. Lalo na dito sa ilalim, wala nang mga wire. Ayun mga bok. Wala na. Ito na lang mga bok. Yung PIA horn natin, tsaka yung stock horn. Ayun. So maayos yung pagkaka-wiring mga bok. Walang sala-salabat na wiring. Bali hindi natin pinalitan yung mini driving light ni sir, tsaka yung itong 3-way switch niya. Yan pa rin yung ginamit natin. Winiring lang natin ng maayos. Ayun. Kung saan yung gapang ni Honda, dun tayo tumabi. Para yung outcome maganda. Ayun mga bok. Walang sala-salabat na wiring yan. Diba? Maayos.
Clean wiring, safety wiring mga bok, nakahinang bawat connection. Para humaba yung buhay ng mga accessories natin. At the same time, hindi tayo matatakot na baka masunog yung motor natin, mag-short circuit, kasi alam nating maayos yung pagkakagawa. Yan mga bok. Balik ko muna yung kaha mga bok, tapos tignan natin yung resulta. Yan mga bok, nabalik na namin yung kaha, time check. Alas 8 na ng gabi. Sir, anong oras ka pumunta rito? Alas 10. Oh, grabe. 10 hours kong ginawa mga bok. Pero kasi nagpa-CVT cleaning si sir, tsaka change oil, gear oil. Yan mga bok, finished product. Pakita ko sa inyo yung yung gawa natin. Pero ito yung mini driving light ni sir, 2 taon may higit na yan. Yan pa rin yung gamit niya, di namin pinalitan. Pakita ko sa inyo mga bok. Yan yung low niya ng headlight. Headlight niya yan. Ito yung mini driving light niya. Low niya dilaw. High, pinagsama puti tsaka dilaw. Sir, ginawa ko ng ganun sir Kasi ginaya natin yung yung mga motor ngayon. 'Di ba pag naka-low, pag nag-high ka, di naman namamatay yung low, pumapatong lang yung high. Low, high, ito pala, high, Hindi naman namamatay yung low pumapatong lang. Ginawa natin ngayon sa'yo, yung low mo dilaw, pag nag-high ka, papatong yung puti. Yan. Yan mga bok. Yan. Tapos, ito na yung bagong kabit namin ni sir. Pia horn original. Dito yung natin mga bok. Halo switch, ayan. Off natin. Yan. Pag naka-off, stock horn lang. Pag in-on natin yan mga bok. Yan, nakalubog na. Pia horn na yun, original. Yan, grabe. Parang truck ng basura. Tapos, umiilaw yan mga bok pagka pinipindot. Yan, umiilaw yung halo switch. Yan. Sabi ni sir, sobrang lakas daw. Pag original piyon mga bok, talagang malakas yan. Kaya mga bok, sa mga gusto magpagawa, message lang kayo, Motovlog Garage Facebook page para may schedule natin yung mga papagawa nyo, lalo na pag wiring. Schedule natin, huwag kayo mag-walk-in, matagal gawin yan mga bok. Lalo na to kasi mas matagal kasi rewiring. Ito pala yung tinanggal natin mga bok. Yan yung gawa sa kanya ng una. Diba? Tinanggal na natin. Hindi kasi maayos. Mga substandard pa yung pyesa. Kaya ingat-ingat sa mga pupuntahan yung shop na pagpapagawa nyo mga bok. Ingat-ingat lalo na pag wiring. Maging mitikuloso kayo pag wiring mga bok. Para hindi kayo dumoble ng gastos. Okay?